Praise God, no? Salamat sa Panginoon. Sinong masaya rito? Amen? Siguro kung may pinakamasaya sa atin, walang iba, yung dalawa lang. No? Praise God, no? Salamat sa Panginoon. Anyway, mga kapatid ko, ang anak ng Diyos, naalala ko yung sinabi ni Sister Irene, no? I'm so glad when they say unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Siguro, wala nang pinakamasaya kundi ikaw ay pumunta sa tahanan ng Diyos, no? Siguro kung pumunta nga lang tayo sa kasal, parang ang saya-saya mo na, imbitado tayo, no? Kung imbitahan ka siguro ng king dito sa mga kapatid o prime minister dito sa Dubai, siguro ang saya-saya mo dahil one of di ba? One of a kind na tinawag ka, tapos inimbitahan ka, kasama mo salo-salo, no? How about inimbitahan ka ng Diyos para sa kanyang salo-salo? Amen? Di ba? Yung imbitahan ka sa church, mga kapatid ko, no? Minsan kala natin ito ay, but we are pointing every day, mga kapatid ko. We are counting our days, lives, every seconds, minute, mga kapatid ko, hours, day, and years, and ano pa, sabihin natin, mga kapatid ko, no? Ay lahat ng ito, mga kapatid ko, ay kinakount ng Lord, mga kapatid, para sa iyong buhay. Brother, pumunta to sa gawain ko. Kung pumunta siya Sunday, nandun siya maagang-maaga siya. Di tulad ni Elder Joe, laging late. Ayun, maaga, mga kapatid ko, no? Praise the Lord. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid ko, ay sa Revelation, lahat ito ay sinusulat ng Diyos. Kaya, kung may maswerte mang tao sa oras na to, no, hindi malas, no. Kung mayroong mang blessed na tao sa araw na to, wala't dilig iba, mga kundi yung mga nakaupo ngayon diyan. Totoo po yun, mga kapatid. Kayo ay napaka-blessed, mga kapatid ko, sapagkat tinawag kayo ng Diyos para sa kanyang special, mga kapatid ko, na gawain. Napakasarap sa Panginoon, mga kapatid ko, na pakita ng Diyos yung araw na to. Ayon sa John chapter 4, verse 23 to 24, no? Nahanap ng Diyos yung mga tunay na mananamba at yung mga totoong sasamba sa Kanya. At sa bawat pagkakataon, kailangan natin, mga kapatid ko, na gawin natin yung bagay with full honesty pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Let us all stand, mga kapatid, at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Hayaan yung buksan natin ang ating mga Bible in the book of 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 15. 6 lang po siya. Okay, let us read together. Number 9, I also want women to dress modestly with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyle or gold or frills or expensive clothes. 10, but with good deeds, appropriate for women and profess to worship God. 11, a woman should learn in quietness and full submission. 12, I do not permit a woman to teach or to assume authority over man. She must be quiet. 14, and Adam was not the one who deceived, it was the woman who was deceived and become sinner. 15, last, altogether. But the woman will be saved through childbearing if they continue in faith, love, holiness, and propriety. Tayo pong lahat ay yumukat manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit. Minsan pa, Panginoon, sa kabutihan, sa kalooban mo, hayaan mo sa oras at noon, kumilos ka, Panginoon, ng may kalayaan sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Panginoon, ang sanktuaryo o ang kwartong ito, Lord, ay punuin mo ng iyong biyaya, Lord. Let the Holy Spirit, Panginoon, move
according to your will. Touch every heart. Heal every heart, Panginoon. Those meron pong broken-hearted, heal them, Lord. Yung meron pong karamdaman, heal them, Lord. Yung meron pong panghihina, heal them, Lord. Hallelujah. Let the Spirit of strength, let the Spirit of God be with us today. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Open, Panginoon, every heart, every mind, Panginoon. Hayaan mo ang salita mo, Panginoon, sa oras ito ay manahan sa amin, Panginoon. Gamitin mo yung lingkod bilang daluyan ng iyong kabutihan, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong karunungan, ng iyong unawa, Panginoon. Hayaan mo ang salita mo, Panginoon. Hallelujah, ay aming maintindihan galing sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, mga kapatiran na pumaparito pa. Ingatan mo sila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, at gabay, Panginoon, ay pumotekta sa kanila habang sila'y pumaparito, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay lalabas, Panginoon, sa kwartong ito na hindi taglay ang biyaya at kalakasan galing sa iyo, Panginoon. Pagpapalang galing sa iyo. Lord, maraming salamat. Purihin ka, Panginoon. At hayaan mo rin sa oras ito, kung meron kang nakitang dumi, karumihan, Panginoon, kasalanan sa aming mga puso, sa nakaraang araw, hallelujah, at sa mga darating na araw, Lord. Huwag kang magalit sa amin, Panginoon. Tawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami gumawa ng mabuti. Turuan mo kami gumawa ng tama, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Dinggin mo kami, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. I give you a little background about the scripture that are reading today, mga kapatid ko, in 1 Timothy chapter 2. When Paul writing this message, mga kapatid, he was in the Panginoon travel in Ephesus, in every places, mga kapatid, in Romans, Corinthians, Philippians, mga kapatid ko, no? He want to saturate, mga kapatid ko, Paul, all the places in Ephesus. No? Kaya nga sumulat siya, and that time he was not there, and he write to Paul, mga kapatid ko, about this 1 Timothy and the church of Ephesus, mga kapatid. No? At sa sulat ni Pablo, mga kapatid ko, in the little background, no? Ang gusto niyang malaman, mga kapatid ko, gusto niyang ipakita na ang bawat tao, that was time, all the Christian must pray together earnestly. No? Gusto niya, mga kapatid ko, na ang mga anak ng Diyos ay manalangin. That was time of the first century. King Nero was there. Talaga pong napakahigpit ni King Nero. Kapag nahuli, mga kapatid ko, ang mga Kristiyano, alam na natin, mga kapatid ko, sila po ay pinapatay, ginagawang torch, mga kapatid ko. Ginagawang pinakaparang lampara doon sa mga daan, mga kapatid ko. Ginagawang silang ilaw doon, sinusunog sila, mga kapatid. At kapag may dumarating, mga kapatid ko, na pagkakataon na merong mga kasiyahan doon o piyesta, pinakakawalan yung mga nahuling Kristiyano doon sa arena. At alam niyo po ba kung anong ginagawa? Pinakakain sila doon sa mga leon, mga kapatid ko. At habang kinakain yung mga tao roon, nagpapalakpakan yung mga tao. That is the time, mga kapatid ko. That was Paul writing to the Ephesian church, so all the Christians to pray together with earnestly. Gusto nilang manalangin sila, taga lahat ng mga lalaki, babae, manalangin sa Diyos na magkaroon sila ng kalayaan, mga kapatid ko. There was dreaming, mga kapatid ko, na magkaroon ng peace sa kanilang pag-worship sa Panginoon. No? That was the destruction of Jerusalem, mga kapatid ko, that time. Yung napakahirap yun, no? Yung kanilang peace na hinahanap, it was dreaming na lang, mga kapatid ko. Pero tayo, salamat sa Panginoon, our time, mga kapatid ko, we can raise our hand. No? We can go with the Bible, mga kapatid ko. We can share, mga kapatid ko, with any doubtless, mga kapatid ko. Hindi tayo nag-aalinlangan na merong uhuli sa atin, no?
pwede na tayong mag-Bible study, mga kapatid ko, na meron tayong kalayaan, walang pipigil sa atin, pwede tayong sumigaw ng praise the Lord, hallelujah. No? Pwede, pero that time, mga kapatid ko, mga Kristiyano, ang ginagawa sa kanila, mga kapatid ko, napakahigpit. Hindi nila alam kung paano sila magpupuri sa Diyos. No? Nahihirapan sila, mga kapatid, because they are conquered in the time of King Nero, mga kapatid ko. Talagang napakahigpit, mga kapatid. No? Binabasa ko nga ito, mga kapatid ko, they are, no? Sabi ni Pablo, manalangin kayo sa mga hari, ipag-pray niyo yung mga hari, yung mga nasa authority. Siguro kung ikaw at that time, sasabihin mo kay Paul, Paul, bakit ganito? Bakit kailangan kong ipanalangin siya? Pinapapatay niya yung mga kapatiran natin, pinapapatay niya yung mga Kristiyano, pinapapatay niya yung mga babae, lalaki, bata, matanda. Pinapapatay niya. Bakit ko kailangan siyang ipanalangin? Baka siguro kayo ganun, mga kapatid. No? Pero, Paul is writing to the church of Ephesus or to the Corinthian church or the Roman church. Everywhere, mga kapatid ko, sinasabi niya, ipanalangin niyo sila na tayo bigyan ng kapayapaan, ng kalayaan, pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi napakahirap at that time, mga kapatid. That was the background and summary, mga kapatid. Dito, mga kapatid ko, sa ating binasa, no, parang babalikan natin. No. A woman I should learn, I also want a woman to dress modestly. Okay. Introduction. Yun, lumabas na. Para magsabay sila. Ito, nangyari dito. Dali na, mga kapatid. Yan. Okay. This passage in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7, no, yung nakaraan na binanggit ko, the first author request to pray those leadership and position. The second, the author of the theological statement that there is only one God, and Jesus Christ, the mediator, and save the human through His atoning death, mga kapatid. Sinasabi, mga kapatid ko, no, sa 1 Timothy chapter 2, na ang ating Panginoon, He was the mediator. He was the mediator. He is the only one, our Lord Jesus Christ, between God and man. Siyan, tatanong ako sa Panginoon, Lord, yung naitapi ko nung nakaraan, sa kaligtasan, sabi rito, there is only one God. And that Jesus Christ is the mediator. Minsan, maraming tao, aakala nila pagdating sa kaligtasan, gumagawa sila ng pamamaraan ng kanilang tinatawag na deeds or words. Sa ganung paraan ay magkakaroon sila ng tinatawag na kaligtasan o sila'y mapupunta sa langit. Gagawa sila ng mabuti, gagawa sila ng it's no wrong to do good things, mga kapatid ko. Huwag niyong ima-misinterpret. But I want you to learn about these things, mga kapatid ko. No. Sa tinatawag na kaligtasan, mga kapatid ko, kung gusto nating maligtas, hindi sa pamagitan ng ating magawa, tayo maliligtas.
Kung gusto mong makarating doon sa langit, gusto mong makarating doon sa Diyos, mga kapatid ko, walang ibang paraan para makapunta roon. Kaya ang sabi ng Bible, sabi ng ating binasa, there is only one God and there is one mediator. Merong lamang isang tagapamagitan at ang tagapamagitan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng mamagitan ang iyong gawa para makarating dun sa langit. No? Hindi pwede, mga kapatid ko, ang iyong pagtulong ay gagawin mong pinaka-vehicle para makapunta dun sa langit, mga kapatid ko. Hindi pwede, mga kapatid ko, na yung iba pang mga bagay na gagawin mong, alam mong mabuti sa iyong paningin, no? O mabuti sa paningin ng mga tao, mga kapatid ko, magkawang gawa ka. No? Ano naman ang kabutihan na gagawin mo, mga kapatid ko, hindi ka gagawa ng masama. Hindi mo na kailangan dumalo ng gawa, hindi mo na kailangan makilala ang Diyos, hindi mo na kailangan magsimba pa, hindi mo na kailangan. Basta ikaw ay mabuting tao lang, mga kapatid ko. Hindi ka walang gagawa ng mali sa kapwa mo. Akala nila, sa ganung paraan, ay makakarating sila doon sa langit. But one thing I tell you, if you want to go in heaven, there is only one mediator. Not your words, not our words, not our deeds that we done, mga kapatid ko. The only mediator to go into heaven and to go into God, mga kapatid ko, our Lord Jesus Christ. He is the one who mediator between man and God. Did you get my point, mga kapatid? Amen? Kaya hindi pwedeng sasabihin natin sa ating mga sarili na kapag tayo ay gumawa ng isang kabutihan, ito ay magiging vehicle natin para makarating tayo doon. Para makapantakip ito ng kasalanan, makapantakip ito ng mga kapatid ko. No? Maraming tao kala kasi ang thinking nila gano'n. Sa pamagitan ng mabuting gawa, matatakpan nila yung kanilang mga gawang mali. At sa pamagitan noon, mga kapatid ko, ay mapupunuan nila at makakarating na sila sa langit. No. If you're not believing that the Lord Jesus Christ died for your sin, no? Sabi doon, He is the only one who will save human through His atoning death. Yung kamatayan, mga kapatid ko, ng ating Panginoong Kristo, no? Yun yung nagbigay kabayaran para matubos tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid ko. Okay. Sabi dito, Paul wrote to Timothy regarding conduct and order during the meeting to worship regarding men and women in the church, assigned to different roles to men and women as the result of the way mankind was created in the way which sin enter into the world, mga kapatid ko. No? Pinakita rin dito kung paano, mga kapatid ko, nakapasok din yung kasalanan sa tao. If we go back, way back, mga kapatid ko, in the Old Testament, no, in Genesis, at the beginning of man, makita natin doon paano umenter, paano nakapasok yung tinatawag na kasalanan. No? Paano nakapasok, mga kapatid ko, yung tinatawag na paghihiwalay sa tao at sa Diyos. No? Nangyari, mga kapatid ko, in the time, nung panahon, mga kapatid ko, ng ating unang mga magulang, yung unang nilikhang lalaki at babae, nang pumunta sila doon, mag-isa lang siguro si Eva, mga kapatid ko, no? At wala pa si Adan, hindi siguro sila magkasama. Si Eva lakad ng lakad, alam mo naman ng mga babae, mahilig mamasyal-masyal, di ba? Mahilig umikot-ikot, di ba? Yung mga lalaki gusto nyo, isang pwesto lang. Sige na, mamili ka na. Ganun. Ganun. Yung mga babae, mahilig titingin-tingin yan kung anong gusto niyang makita, mga kapatid ko. Nakita siguro ni Eva, maganda yung mansanas. Mansanas ba yun? Makita niyo, maganda yung punong kahoy, mga kapatid ko. No? At, nung kinain niya na yun, mga kapatid ko, yung fruit of good knowledge and evil, mga kapatid ko, no? Yung tinatawag na bunga ng karunungan, mabuti at masama. Tinatawag the fruit of knowledge, good and evil, mga kapatid ko. No? Hindi po mansanas, no? Ang kinain ni Eva. At that time, mga kapatid ko, yun na nga, nakapasok na yung tinatawag na kasalanan, mga kapatid ko. Let us go.
Ayan pala mga kapatid ko, no? Kumuha ko ng little lugar, mga kapatid ko. Sabi ko, ano ba itong Ephesus na to? Ano ba itsura nito? Nung makita ko, mga kapatid ko, yung pala yung itsura ng Ephesus. Parang ano na siya, no? Yung ruined background na lang matawag dyan, mga kapatid ko, no? Parang mga natitirang nakatayong post na lang, no? If you imagine, mga kapatid ko, late ng tao, no? Tapos ang laki ng ng lugar, no? And yung mga in that time, mga kapatid ko, no? Paano sila gumawa ng mga bahay, ng mga buildings, ng mga churches or ng kanilang mga munisipyo or ng kanilang mga traders, mga kapatid ko, trade center, no? In Church of Ephesus, mga kapatid ko, or a place of Ephesus, mga kapatid ko, sabi sa history, ito ay lugar na kung saan, parang dito, no? Yung Dubai Trade Center, no? Yan yung isa sa mga mayayamang tao nandiyan. Napakayaman itong lugar ng Ephesus. Mga tao dito, yung mga karamihan ng mga Grecian, they are eloquent, mga kapatid ko. Mga matatalino sila. They are doctors of law, mga kapatid ko. Doctors of philosophy, mga kapatid ko. Dahil sa kanila lang galing, mga kapatid ko, yung mga tinatawag the ancient beliefs, mga gods, mga goddess, mga kapatid ko, no? And that time, mga kapatid ko, si Diana, no? Ay umiiral that time. Maraming mga tao ang nag-worship that time kay Diana. Yung idol nila, mga kapatid ko. At that time, Diana was the goddess of beauty. That time, mga kapatid ko. No? Kaya parang yun ang pinakaano nila. Diyos nila, mga kapatid ko. Kung babalikan mo, mga kapatid ko, isipin mo, no? Siguro yung mga tao yun, dahil isipin nyo, kung yan ay magiging parang mga bago, siguro napakaganda niya, no? Siguro mga marbles, yung mga nandyan, yung mga tiles, baka sobrang kikinis, no? At minsan hindi natin ma-picture out yung totoong itsura niya, mga kapatid ko, no? Pero pag minsan babalikan natin yung mga buildings noon, mga kapatid ko, in the time of first century, mga kapatid ko, talagang sobrang lalaki, no? Mga kapatid. Yung message ko, konti lang ito, mga kapatid. Di marami. Kasi 6 verses lang eh. Let's start. Likewise, I want the woman to adorn herself modestly, appropriately, discreetly, in proper clothing with elaborately braided hair, gold and pearls or expensive clothes. No? Yung mga tao noon, pag sila'y nagsisimba, nagpapagandahan sila. Nagsisimba sila, talagang magagara yung kanilang mga damit with the fashion, mga kapatid ko. Sabi nga doon, with expensive clothing, no? With proper clothing, mayroong mga ginto sa buhok, mga kapatid ko. Talagang makikita mo, mga kapatid ko, yung rangya nung that time, mga kapatid, no? Sa atin ba, siguro wala pa tayo nakita na naglalagay ng ginto sa buhok. Siguro sa mga kings dito, meron, no? Pag mga kinakasal. Pero tayo, hindi pa tayo siguro nakakita ng doon sa alhasan, no? Sa mga gold market, makakita tayo. Nilalagay yun sa buhok, no? Nila. At yun ang nagiging passion nila, mga kapatid ko. Yung mga that time, mga kapatid ko, the early Christian church, mga kapatid ko, ganun sila manamit. No? Kaya sinulatan ni Pablo na, gusto ni Pablo na wag nang magsuot ng mga ganung bagay. No? Sabi ni Pablo, mga kapatid, gayon din naman sa wikang Tagalog, gayon din naman ang mga babae ay magsisigayak ng mahinhig damit. Ang gusto ni Pablo with appropriate and discreetly. No?
Yun ang gusto niyang mangyari, mga kapatid ko, na merong tinatawag na matimtiman, no? Parang ang Tagalog nyo masyadong malalim. Matimtimang damit, no? Maayos na pananamit, no? Gusto ni Pablo, ganun yung kanilang maging kasuotan, mga kapatid ko. Ay na Pablo na, huwag na kayong bumili ng maranyan that time kasi siguro mga kapatid ko, no, ay yung tinatawag na pera or tinatawag na pananalapi, that time ay napakahalaga sa mga anak ng Diyos. No? Napakahalaga, mga kapatid ko. Hindi ninais ni Pablo, mga kapatid ko, na masayang lang sa ganung mga bagay. No? Yung kanilang ginagawa, yung kanilang tinatawag na dress code. Yan. Sa church na may dress code talaga. No? Ayaw ni Pablo, mga kapatid ko, yung mga dress code ng mga mananampalataya that time, mga kapatid ko, ay parang nagpapasyon na lang. Pupunta lang doon. Sa lahat ng tao, mga kapatid, mga Kristiyano, nakatingin na lang sa kanila kasi yung kanilang mga kasuotan talaga mga mamahalin. Hindi na nagkakaroon ng tunay na pag-worship sa Lord, paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang nangyari na, every time of worship, naka-dress code na sila, mga kapatid ko. Magaganda yung kanilang mga kasuotan. Magaganda yung kanilang mga itsura, mga kapatid ko. No? Nagpapagandahan sila. No? Mga palamuti nila sa katawan. Ganun lang nangyayari, mga kapatid ko. Kaya pinahintulot ni Pablo, sinulatan niya sa Timothy na ang ganitong bagay ay hindi na dapat isuot ng mga babae. Kundi kinakailangan sila ay magsigayak ng mga hinang damit na may katimtiman at hinahon. No? Grabe, nung sulat ni Pablo, mga kapatid, no? Tapos sa babae daw, nandoon, mga kapatid ko, yung pananamit, mga kapatid ko, paano ba yung mainhin damit, no? Mainhinang damit, na may katimtiman, no? Mainhin na, may katimtiman pa, at hinahon. No? Siguro kung bibili sila ng kanilang mga damit, hindi na gano'ng kamahal. Hindi na masyadong mahal, mga kapatid ko. Tama lang yung maayos, sa paningin ng tao, malinis, tingnan, maayos, mga kapatid ko. No? Magandang kasuotan na proper clothing, mga kapatid ko. To worship the Lord, hindi ito ay maka-attract, makakuha ng attention ng mga mananampalataya, hindi makakuha ng attention ng mga tao, mga kapatid ko. No? Na sila na lang yung titingnan dahil, wow, ang ganda ng suot niya, wow. No? Siguro pagka yung suot ni Sister Hazel, no? Ang ganda-ganda, no? Lahat ng babae ganyan pag magsisimba kayo. Siguro parang, di ba? Parang lang, may Santa Cruzan pa rito. Praise the Lord. So, ni Pablo, medyo okay na, mga kapatid ko, no? At salamat sa Panginoon, mga kapatid ko, no? Minsan, nisip ko, Panginoon, bakit? Wala, dadaanan ko talaga kasi nakaraan ito yung tinuro ko, mga kapatid. Babalik ako sa aking theology, mga kapatid ko. I want you to know that these things, no, hindi natin pwedeng laktawan yung salita ng Diyos. No? Kailangan natin makita, mga kapatid ko, yung bagay ng history nung nangyari doon at sa ating kalagayan, mga kapatid ko. Modest apparel, victim deportment. No? In simply, guys, women are after love, fine dress, and faces. The riches of some would lead to dress luxuriously. Nabanggit na natin kanina, no? Nadaanan natin. No? Ganun pala, yung modest apparel pala ang tawag doon. Na Greek word, parang deportment, no? Nung binasa ko, hinahanap ko sa Tagalog, ibig sabihin ng deportment. Ibig sabihin pala nito, yung tinatawag na kilos o gawi ng mga tao on that time. Yung kanilang mga galaw. Gusto nila, mga kapatid ko, sa kanilang pagsisimba, kanilang pag-worship o kanilang pagdalo sa gawain ng Panginoon, gusto nila, yung kanilang mga galaw, talagang mararangya sila. Ganun talaga yung gusto nilang mangyari, mga kapatid. Kaya,
pala sumulat si Pablo, siguro nakita ni Pablo yung ganitong bagay na hindi na mahalaga. No? At unahin, mga kapatid, yung ipapang bagay. No? Kaya sinulatan niya na itong mga taga-Epesus na huwag nang magsuot ng mga ganong klase, mga kapatid ko. Alam niyo, mga kapatid ko, ganon din si Apostle Peter. No? Sa 1 chapter 3, no? Verse 3, sabi niya, your beauty should not come from outward adornment. No? Yung inyong mga kagandahan, ang inyong mga tinatawag na mga itsura, hindi ito nakikita sa panlabas. Ang ibig sabihin, gustong malaman sa paglilingkod natin sa Panginoon, gusto makita, ay ipakita ni Pablo, mga kapatid ko, o ni Apostol Pedro, na ang paglilingkod dapat inward. Nandun sa loob, mga kapatid ko, yung tinatawag na purity ng paglilingkod. Hindi lang outward. Outward, madali lang yan, mga kapatid. No? Pagka may kayamanan ka nga, susuot ka lang, parang mukha ka ng disente, pero hold upper pala ng bangko, mga kapatid. Tanin mo nga ng hold up ngayon, di ba? Kasi pagka nga naman itsura mo, parang mukha ka talagang hold upper, hindi ka talaga papasukin sa bangko, pero kung ikaw ay naka-attache case, at medyo parang disente at kagalang-galang, no? Pero yung laman pala ng mga attache case, doon ilalagay yung, di ba? Ayos ka, no? Yun gustong malaman, mga kapatid ko. No? Gusto niya paglilingkod na ng tunay na anak ng Diyos. No? Yung ating mga galaw, mga kapatid ko, nandun sa loob, pinakaloob, yung proper clothing in inward appearance. No? Yung inward, mga kapatid ko, no? Kaya nga sinabi doon, guys, alam niyo yung guys, no? Yung parang nung binabasa ko nga, yung simile, guys, parang tinatawag na tila pagkukunwari. Pag nagdi-disguise ka pala, ang tawag dyan, mga kapatid ko, ay pagkukunwari, no? No? Sa panlabas na kaanyuan, mga kapatid ko. Ibig sabihin, hindi pala ikaw talaga. Kaya nga, alam niyo yung mga puppets, yung mga clowns, sila ay disguise, mga kapatid ko. Lagi nakatawa, lagi nakangiti, mga kapatid ko. No? Nagpapasaya sila, pero yun ay pagkukunwari lang. Hindi talaga totoo silang tumatawa, mga kapatid ko. Gusto ka lang niyang masiyahan. No? Naalala ko sinabi ni Elder Sherwin, no? I will hurt you with the truth. No? Gusto kitang saktan sa katotohanan. In the word of truth, I will not comfort you with the word of lie. Kahirap yan, mga kapatid ko. Pagkukunwari yun, di ba? Kunyari, masaya ka, kasama mo siya, no? So, pero, alam mo, hindi mo siya tinutuwid, no? Kasi sinasakay mo lang siya, okay, tama yan, okay yan, ganda nga yung ginagawa mo ganyan, di ba? Pero, akala mo, siya naman, akala niya tama yung ginagawa niya, no, mga kapatid ko. No? Dahil di mo siya sinasabihan. Kasama ako sa trabaho, isa na pipighati yung puso ko, mga kapatid ko, no? Dahil hindi ko naman siya chinichismis, no? Nadaanan lang. Daanan lang, mga kapatid, no? Kasi pag nagdadrive, pinapasok niya yung, talagang sinisira niya yung third gear tsaka fourth gear. Napapailan na lang ako, mga kapatid ko, at sabi ko, you want to have accident today? You and me will die today? No. Kanya, galit lang ako dahil kanya, ayaw ibigay sa akin yung sasakyan. Sabi kong gano'n. Tapos medyo parang napipighati ako, mga kapatid ko. Pero pagkaharap niya, pero sinasabi ko sa kanya, sabi ko, hindi maganda yung ginagawa mo. Sabi niya, huwag kang magkahalit sa akin. Sabi niya, hindi, kasi mali yan. Sabi kong gano'n. Sabi kong gano'n, kung nagalit man sa'yo ang boss natin, hindi naman sila yung may-ari eh. Yung may-ari nito, iba. Sabi kong gano'n. Tapos, hindi. Basta, diyan ka lang, relax ka lang. Sabi sa akin. Kapatid, no? Minsan gano'n. Sinasabi ko sa kanya yung katotohanan. Minsan, parang gusto niya, sasakyan ko siya.
Sasabihin ko, tama yung ginagawa mo, sirain mo yan. No? Gusto niya siguro, ganun yung gawin ko din sa kanya. No? At, ayun, tayong mga anak ng Diyos, minsan, ipinararamdam sa atin ng Diyos yung bagay na mali. No? At parang gusto niyang sabihin, mga kapatid ko, ng Espiritu ng Diyos, sabihan mo siya na mali yung kanyang ginagawa. Sino nakakaramdam ng ganon, mga kapatid ko? Amen? Diba? Pag nakakaramdam kayo, ibig sabihin niya na kayo ng Diyos. Sinasabihan kayo ang gagawing channel, mga kapatid ko, para ituwid siya. No? I don't care, no? Kung masaktan, no? We don't care kung masaktan yung sasabihin mo. Totoo naman yung sinasabi mo. Gusto mo ba na sabihin mo sa kanya? Gusto mo ba na pagsabihan kita ng kasinungalingan, pero mali naman? Sinabi mo, pangit siya, pangit ka talaga. Wala ka tayong magagawa, no? Pag gwapo. Maganda, no? Napatawa ko lang kayo. Praise God, no? Alam niyo, sa Panginoon, mga kapatid ko, no? Ganun naman tayo, no? Gusto ng Diyos kasi, yung ating buhay bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, no? Ay maglilingkod tayo ng walang pagkukunwari. We are not these guys when we worship the Lord. No? We are not, mga kapatid ko, these guys, no? Hindi tayo mga clown pag nasa church tayo, mga kapatid. No? Even in the church or out the church, mga kapatid ko, ano? Tama ba sabi ko? No, sabi na lang natin doon, sa labas ng church. Outward to the church, yon. Kailangan bagal-bagalin eh. Hirap mag-English, no, mga kapatid. Buti wala pang Amerikano rito. Habang ibang lahi. Buti lang, di natapat sa akin. Yung si brother, no? O nandito siguro yung baka papumikit na lang ako, tapos mag-praise na lang tayo. No? Praise God, no? At yun, mga kapatid ko, no? Nandun na tayo, nawala tayo. Kasi, kailangan natin yun, no? Sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang Panginoon man, pag tinignan ka, hindi naman nakatingin lang sa panlabas mo, tinitingnan niya, no? Tagos agad sa puso natin, no? Pag tumingin ng Diyos. God is always looking to our heart. No? In our heart, there is an inner, no, human. No? Yun yung nandun sa loob, no? Nakita niya kung marumi yung puso mo, lalabas naman yan. Sabi sa Mateo, no? Kung ano yung nasa puso, siyang lalabas. No? Yung puso natin, mga kapatid ko, tinitingnan ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung ano yung kung gusgusin ba yung damit mo, may butas ba yan, o may ano ba yan, ano yung suot mo, hindi ka nakapagpagupit, no? Hindi ka nakapag-ayos. Gusto kong sumamba sa Diyos. Titingnan ba ng Diyos yung panlabas ko? Nakita niyo yung mga kapatid ko nung one time, no? In the whole, mga kapatid ko, nandun sila sa Capernaum sa church, may isang pulubi doon, mga kapatid ko, no? Na nagpupuri sa Diyos. At meron din doon, mga kapatid ko, na mga tinatawag na Pharisees and Sadducees, mga kapatid ko. Tinuturo nila yung pulubi. Sabi pa nila sa kanilang prayer, hindi ako tulad ng taong yan. Tinuturo yung pulubi. Na magnanakaw, na mahirap, na hindi ako tulad niyan na marumi, hindi ako tulad niyan na gusgusin, na punit-punit ang damit, hindi ako tulad niyan na hindi nagbibigay, hindi ako tulad niyan na, no, na pangit, no? Para sabihin na rin. Ako tulad niyan, sabi ng mga Sadducees, ng mga Pharisees, pero yung pulubi, dinudurog niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Sabi niya, Lord, patawarin mo. Ako isang makasalanan sa iyo. Pero nung tiningnan sila ng Diyos, nung ikinakount sila, yung tinatawag na weight balance sila, mga kapatid ko, itinuro ng Diyos yung pulubi. Tingnan mo yung pulubi na yun. Yun ang gusto ko. Kahit na yung pulubi, ano yung itsura niya, dinudurog naman niya yung kanyang puso sa pagpupuri, mga kapatid ko, at pananalangin sa Diyos. Hindi siya nagmamalaki. Dinudurog niya yung kanyang iniiyak niya sa Panginoon, mga kapatid ko. Nagsisisi siya. Nandun, mga kapatid ko, yung kanyang mga luha pumapatak. Sinasabi niya sa kanyang sarili, ako'y marumi, ako'y makasalanan, Panginoon, patawarin mo ako. Isa, may mga panalangin na ganun, hindi ako tulad niyan. No?
Buti na lang, ako pinagpapala ako ng Diyos, hindi ako tulad niya, hindi siya pinagpapala ng Diyos. Kaya siya naghihirap, hindi siya pinagpapala ng Diyos, ako pinagpapala ng Diyos, nasa akin ng Diyos, no? Mga kapatid ko, no? Huwag nawa sana, ganun tayo mga kapatid, no? Kung dito yung papasok tayo sa church, dinudurog natin yung ating mga puso. Lord, I'm sorry, Lord, sa nakaraan kong ginawa. Lord, I'm sorry, hindi ko nauulitin, Panginoon. Lord, I'm sorry, nakagawa na naman ako ng mali. No? Nakagawa kayo ng mali, mga kapatid ko, nakagawa kayo ng hindi tama. Manalangin tayo sa Diyos, hingi tayo ng tawad. No? Di naman sinabi ng Lord, nagawa mo ulit yan. Oh, nagawa mo ulit yan, tama na. Di na kita patatawarin. Wala naman sinabi ng Lord na gano'n. No? Sa tuwing lumalapit ka sa Lord, tuwing lumalapit tayo, sino mang tao lumalapit na makasalanan, mga kapatid ko, pinapayagan niya ng Diyos. Kasi yun gusto ng Diyos. Diba? Gusto din naman niya kailangan lahat, mga kapatid. Ang gusto niya lang yung kaluluwa na marunong magsisi sa kanyang kasalanan. Yung kaluluwa, mga kapatid, na handang lumapit sa Diyos. Gusto niya yun eh. Wala namang kwenta sa kanya lahat ng bagay. No? Isa hinahanap ng Diyos yung ganun mga kalagayan, mga kapatid. Praise the Lord. Ano ba tayo? Yan. Ba't puro ganun? Godly woman. Nauuna pa ako sa teaching ko, mga kapatid. Godly woman, but with good deeds, appropriate woman who profess to worship God. Yan ang kailangan ng Diyos, no? Yung nandun sa kabutihan mo. Yung inner, mga kapatid ko, sa kabutihan natin, mga kapatid ko. Nasa loob natin. No? Hindi tayo maglilingkod ng panlabas lang, mga kapatid ko. No? Yung mga godly women na tayo, mga kapatid ko, na sinulatan ni Pablo, gusto niya yung kanilang paglilingkod sa Diyos. No? Kanilang paglilingkod sa Diyos. Nandun yung kanilang tinatawag na nararapat sa mga babae na magpakabanal. Nararapat sa mga anak ng Diyos na magpakabanal. Nararapat sa kanila, mga kapatid ko, na sa pamagitan ng pagpapakabanal, gumagawa sila ng puro kabutihan sa Diyos. Lang nasa isip po, puro kabutihan. Alam niyo, mga anak ng Diyos, ano pa talaga ang nasa isip niya? Bigyan ko kayo ng karakter, no? Ilagay lang muna natin, mga kapatid ko, sa mababaw na analogy. Yung aso, ang karakter niya, tahol lang ng tahol. Hindi yan meow, meow. Wala kayo nakitang asong ganun, mga kapatid, no? May nakita pa kayong aso? Meow, meow. Ang karakter niya, tahol lang tahol. Yung mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, normal na sa kanila, mga kapatid ko, na lagi nagpapakabanal, gumagawa lagi ng mabuti. Ako, you get my point? Mga kapatid, no? Ganun talaga sila, mga kapatid ko. Yung mga anak ng Diyos, parang natural na, yung kanilang karakter, lagi nang gumagawa ng mabuti. Hindi sila gumagawa ng mabuti para maligtas. Dahil sila'y ligtas, kaya sila gumagawa ng mabuti. Amen? Gumagawa ka ng kabutihan dahil ligtas ka. Gumagawa ako ng kabutihan dahil ligtas ako. Hindi ako gagawa ng kabutihan para lang ako maligtas. No. That's the difference, mga kapatid ko. Malaki yung pagkakaiba nun. Tayo'y gumagawa, mga kapatid ko, dahil tayo yun yung mga kikita, mga ligtas na tao. Yung mga ligtas na tao, hindi na nag-iisip ng masama. Kukulamin kita. Ba't kayo? Nanakawin ko yung pag-aari mo. Uumit ko yung ganito. No? Kukunin ko yung, nakita ko yung cellphone mo, ganda, kukunin ko yan. No? Wala tayong pag-iisip na gano'n. No? Sisiraan kita sa boss ko. Sa boss natin, sisiraan kita. No? Sisiraan kita sa girlfriend mo. Siraan kita, mga kapatid, parang gano'n, no? Wala tayong iniisip na gano'n, no? Kundi, nasa isip niya, sis, pagpipray kita. Brad, pagpipray kita. Nay, pagpipray kita. Tay, pagpipray kita. Ano ba, bakit nangihina ka, hindi ka nakakadalo? No? Pag may kapatiran kayo, at may number sa inyo, hindi nyo na nakikita, mga kapatid, once in a while, mga kapatid ko, tawagan mo message mo. Sis, kamusta ka na? Brad, kamusta ka na? Ay, kamusta ka na? No, namiss ka na namin sa church. Hindi kami galit sa'yo. Matin ka na. No? Yan, di ba, mga kapatid ko? No, minsan ganun gawin natin, mga kapatid ko. Kasi, alam niyo, minsan yung kapatiran, pag nawawala, nahihiya nang bumalik. No? Minsan ganun tayo, no?
Pagdating sa pagdalo ng church, pag di ka nakadalo, nahihiya ka lang. Ba't ka nahihiya bumalik? No? Nung hindi ka nga dumalo, hindi ka nahiyang hindi dumalo eh. Di ba? Dapat pagbalik mo, huwag ka rin mahiya, mga kapatid. Tama ba? Di ba? Praise God, no? Ganun naman talaga tayo, di ba? Pagdating sa kabutihan, huwag natin ikahiya. Yung hindi nga tayo gumawa ng mabuti, hindi tayo nahiya eh. No? Naalala ko dati, may kasama ko dati, nung bago pa lang ako dito, 2014, naghanap ko ng simbahan. Tapos may hawak ko ng Bible. Sabi niya, uy, hawak ko ng Bible sabi sa akin eh. Sabi niya gano'n. Bakit? Di naman ako nahihiyang mawak ng Bible. Dati nga hawak ko, alak, hindi ako nahihiya eh. Dati nga, drugis hawak ko. Oh. Dati nga, sigarilyo hawak ko. Hindi ako nahihiya. Parang yabang-yabang ko pa. Eh ngayong Bible, mahihiya ba ako? Amen? Yung gumagawa tayo ng kalokohan, hindi nga tayo nahihiya eh. Gumawa ka ng kabutihan, huwag ka mahihiya, mga kapatid ko. Praise God. Palakpakan nga natin, Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Yung si Pablo at si Pedro, parehas sila, no? It should be in our, no? Should be that of your inner self. Inner self daw, mga kapatid ko. 3-4. Sabi nga natin yun. Saan ba yun? Yung ating tinatawag na pangloob, mga kapatid. Napakahalaga, mga kapatid ko, no? Sa paglilingkod sa Diyos. Yung ating tinatawag na nakatatagong pagkatao o yung ating nasa loob na pagkatao. Yun naman tinitingnan ng Diyos, mga kapatid, no? Sa paglilingkod natin. Sa natin, mga kapatid. Oras na ba? 10:30. Dali lang to kasi 6 verses lang eh. Kaya tinagalan ko ng konti. Yan. Ay, sorry. Ayun. Unfading beauty of gentle, quiet spirit which is of great worth in God's sight. Kanya mga kapatid ko. Ano sa paningin ng Diyos, di ba? Yun yung tinitingnan ng Diyos sa atin. Unfading beauty. A gentle and quiet spirit is of great worth in God's sight. Sa Diyos, diba? Siguro, pag wala lang tayo sa church, pag mag-isa na lang tayo, no? Hindi, maybe hindi namin nakikita, o hindi nyo kami nakikita, o hindi natin nakikita ang bawat sa atin, mga kapatid ko. Maaaring sa mga sikreto, gumagawa ka ng kabutihan, no? Minsan, yun yung gusto ng Diyos. Nung hindi lang nakatingin siya, hindi lang nakatingin si bro or sister or pastor or elder or deacons or admin, hindi lang di siya nakatingin kaya ka gumagawa. Kahit na hindi nakatingin, ikaw lang mag-isa pero gumagawa ka. In the sight of God, this is worth, mga kapatid ko, no? Ito yung tinatawag na mas dakila pang karapat-dapat sa Diyos. May lumapit sa'yo, no? Bro, lapit ako sa'yo. Wala naman nakakita. Kasi kung yun nandiyan si brother, ano yan gusto mo, bro? Ano yan? 100 ba? O, 200? Eh, nandiyan sila si sir, brother. Ang bait ni bro, mayroon siyang pero pag mag-isa na lang, bro, hiram mo. Wala nga eh. Kakatok sa'yo yung pinsan mo. Saan? Baka may 1 kilong bigas ka dyan. Wala na kasi kami masaing eh. Di ba? Sa Pilipinas gano'n. No? Pasimple kang nagbibigay ka, no? Minsan yung mga asawa at mga misis ko, minsan, Jesus ko na nga yung misis ko. Pag nagbibigay ako, lagi nakatingin siya, bigay ka ng bigay. Wala na tayo. Hindi, meron pa. May darating pa sa Panginoon. Wala na nga, last na yun eh. Nipit-ipit na nga eh. Darating yan. Sa mga babae talaga, pisan nagkokontra yung dalawa. Kaya kala supiling mo, susunod ka sa akin. Kaya gusto ng Diyos talaga, lalaki nasa taas. Tinong pagbabae nasa taas, sakal ka. Kapatid na. Praise God, no?
Hindi ko naman sinasabi, no? Pero may mga babae talagang kasi yung kanilang word talagang parang lalaki din, Huwag ka nagsalita eh. Sila pa minsan yung may word of honor kaysa sa lalaki. Di ba? Mga kapatid na. Sa Panginoon, mga kapatid ko, pantay-pantay naman tayo, no? Pero there's an order of God, mga kapatid ko. Alam niyo ba kaya yung ating message, no? In the order of God creation. In order, mga kapatid, napakalaga, no? Pag nag-aaral ka, elementary ka, nag-aaral ka ng bilang, no? 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Ganun yung bilang. Pagdating mo ng high school, pag nagbilang ka ulit-ulit yun, hindi magkakamali. Yun pa rin yung bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pagdating mo ng college, ganun pa rin yun. Ang bilang, 1, 2, yung pa rin yung order niya. Pagdating mo ng matanda, hindi ka na nag-aaral, ang order niya ganun pa rin. 1, 2, 3, 4, 5. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Sa church, may order din, no? Sa family, may order din. No? Ang gusto ng Diyos, lalaki yung pinaka-head. No? Church, no? Hindi pwede yung babae. Hindi pwede yung mangunguna, mga kapatid ko, no? Let's go forward. Puro godly woman to, mga kapatid. Godly woman should learn in quietness and full of submission. Nag-aral siyang tumahimik ng buong pagpapasakop. Napakalaga, no? Sa tinatawag na order ng Lord, no? Or tinatawag na pattern, no? Napakalaga, no? Na yung babae may full submission. Tingnan nyo, pagka sa tahanan, parehas hari yung nandun. Walang queen. Ang gulo, no? Yung reyna hari din. Yung tatay hari din, no? Salpukan lagi ng mga kapatid. Yung mga anak hari din. Di ba ang gulo? Walang pattern. Kaya nandun mga kapatid ko, napakahalaga na yung babae laging nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Sabihin niya lang, pag sinabi ng lalaki, sabihin dapat ng babae, yes dear. Yan. Dapat ganun, no? Coffee dear? Yan. Pagod ako. Alisin ko yung medyas mo, dear. No? Ako na maghahanap ng sapatos mo, dear. Yung nakapunta doon. Siya na ako nakapunta, no? Baliktad. Napunta ko doon. Yung lalaki na gano'n, dear, coffee. Mali. Dear, gusto mo sahe? No? Pagod ka, dear. Ako na maglalaba, dear. Nagsaing na ako, dear. Nagplansya na rin ako ng susuot mong uniform, dear. Minsan gano'n, no? It's not okay, mga kapatid ko. No? Kaming mga lalaki, mapagmahal kami. Ayaw namin na mapapagod yung aming mga asawa. Ayun, di ba? Di ba, Brother Well? Tama si Brother Well. Amen. Di ba? Brother Louis. Di ba? Amen, no? Praise God, no? Ganun, mga kapatid, no? Minsan ganun tayo, mga kapatid, no? Sa atin lang yan. Pag-uusapan naman yan, eh. Mga babae, mag-aral na tumahimik at may buong pagkapasakop. Ito yung gusto ng Lord, pattern ng Lord. Sa ganitong bagay, na-worship nyo ang Panginoon. Sa ganitong bagay, mga kapatid ko, na iluluwalhati nyo ang Diyos. No? Sinusuod nyo yung salita ng Diyos, mga kapatid ko. Amen. Isa binibigyan, ang lalim ng mga kapatid ko. Sobriety. Self-resistant. Restraints. Inner self-government, no? Or well-balanced state of mind arising from habitual self-restraint, mga kapatid ko. Doon yung mga kapatid ko, no, na yung mga babae, mga kapatid ko, nandun yung kanilang pagpapasakop. Inisip ko nga ito yung, isa lang ibig sabihin lahat yan, no? Yung tinatawag na pagpapasakop tsaka pagpipigil sa sarili. Yung lahat ng ibig sabihin yan, mga kapatid ko. Kahit na
Minsan, no, may mga babae, no, kasi yung mga lalaki talaga, pagpipigil naman sa sarili, mataas talaga eh. No? Hindi yung mga babae ganyan, no? Mataas yung kanilang pagpipigil sa sarili. Kahit na galit na, hindi kumikibo, no? Kahit na asar na siya, no? Hindi pa rin siya kumikibo, mga kapatid ko, no? Minsan kahit mali na yung lalaki, mga kapatid ko, no? Tahimik pa rin sila, no? Binigay ito sa babae, no? Kasi nakita nilang Diyos, mga kapatid ko. Ano ba? Gift ito, mga kapatid. Alam niyo ba na ang pag-aasawa ay gift, no? Gift ng Lord. Hindi lahat nakakapag-asawa. Meron, kaya nga sabi ni Pablo, merong mga tinawag sa pag-aasawa, may tinawag na pastor, may tinawag na manghula, may tinawag na nag-i-interpret ng hula, no? Nagpapaliwanag ng hula, may tinawag sa pagpapagaling, no? No? May tinawag sa pagiging single, mga kapatid ko. No? Yung mga ganong bagay, mga kapatid ko, ay mga gift ng Lord sa atin. No? Kaya itong pagpipigil sa sarili, mga kapatid ko, gift to ng Lord sa mga babae. No? Hindi lahat kasi ng babae, mataas yung pagpipigil nila. No? Kita niyo sa mga lansangan. No? Unang chismosa, hindi naman lalaki, babae naman di ba? Ay, sorry. Di ba? Di ba? Parang, hindi ako galit mga kapatid Di ba? Ang pakit naman kasi kung mga chismoso lalaki na sa kalye, no? Parang, di ba? Di ba? Uy, alam mo ba si ano? Di ba? Ang pakit naman, no? Kaya yung mga babae talaga yung nandun Sila yung mga nandun Pero yung may mga gift ng Lord, no? Hindi mo makikita yan sa labas. Yung mga anak ng Diyos, hindi mo makikita yan sa lansangan, nagkukutuhan, tapos nagchichismisan, no? Na may sigarilyo dito, tapos na, bingo! No, walang gano'n, no, mga kapatid, no? Di ba ganun sa atin, no? Sa Pilipinas, mga kapatid, no? Kapag labas nung, buntis na agad, kakapag-asawa lang, buntis na. Di ba gano'n? Oh, ay, wala namang asawa yan bakit buntis na? Di ba? Yung mga ganun sa ating mga makakarinig ka ng mga cheese, aga-aga pa lang, no? Mga kapatid ko, pag bibili ka ng pandesal, minsan bata ako, bibili ako pandesal. Medyo malaki yung dadaanan. Nakita ko yung mga chismosan, nagbubulungan na kaagad. Hirap kasi, no? Pag gano'n, no? Bulungan na. Yung gwapo-gwapo niya, no? Nagbulungan. Diba ganun sa atin, no? Walang ginawa sa atin, no? Pagka yung mga hindi anak ng Diyos. Totoo yan, mga kapatid. No? Kaya itong pagpipigil, mga kapatid ko, ay napakahalaga sa mga anak ng Diyos. First Peter, no? For this way, the holy women past who put their hope in God used to adorn themselves. Sabi rito, no? Sapagkat nung unang panahon, ganito naman ang nagsisigaya ang mga babaeng banal na nagsisiasa sa Diyos at nagpapasakop sa kanyang asawa. Kaya pag ang mga asawa nating mga babae nagpapasakop sa atin, gift yan, mga kapatid. No? Hindi naman lahat ng babae, no? Na nagpapasakop sa mga lalaki, lalo na pagdating sa tinatawag na mas matalino yung babae, mas marunong yung babae, mas madiskarte yung babae, mas lawyer yung babae, ikaw naman, mascom lang. No? Mas komportable ka lang sa bahay. Diba? Ako lang. Tapos yung asawa mo, lawyer, no? Tapos ikaw, mascom. Kasi mascom ako Mas komportable lang ako sa bahay, no? Kasi gano'n, no? Pagka pasakop, mga kapatid ko, napakalaga, no? Kaya puro tayo dito, mga kapatid, no? They submit themselves to their own husband. Napakahalaga, mga kapatid ko, no? Na sa isang mag-asawa o isang pamilya na mayroong pagpapasakop sa loob. Yung anak, papasakop sa kanyang magulang, sa kanyang mga nanay. No? Hindi yung anak, minsan dahil nakagraduate na, dahil maganda na yung kalagayan, maganda na yung katayuan, ayaw na magpasakop. Mas parang akala mo, malaki na experience niya at malaki na yung paghihirap niya.
Minsan ganon yung mga anak, no? Salamat naman sa atin, no? Sana walang anak na ganon, mga kapatid, no? Yung mga anak nyo, pag anak, paluin ko kagad ng ano sa ulo. Hindi, joke lang mga kapatid ko. Turuan natin. Wala naman lalaking ganun pagka nasa Panginoon ka eh. Kung wala ka sa Panginoon, umaga pa lang, lasing ka na. Uwi ka, lasing ka na. No? Pagising mo sa umaga, lasing ka pa rin, mga kapatid ko. Di ba, dati ganun tayo, mga kapatid. Alala ko yung nag-try ako uminom, mga kapatid, no? Hindi pa sumisikat yung parang umaga pa lang, tinatagay na naman ako, kagigising ko lang. Mga kapatid, no? At naranasan ko yung 2 beses ako nalasing sa loob ng isang araw. Ganun, pinagmamalaki yung mga kapatid ko, no? Yun yung mga napagdaanan, mga kapatid ko. Pero salamat sa Panginoon, no? Yung pagbabago ng Diyos, nandun yung kabutihan ng Diyos sa atin, no? Nialis tayo sa ganung bagay, mga kapatid. At ayaw ng Diyos, mga kapatid ko, yung mga anak niya, hindi lang tayo, lahat ng tao, mga kapatid, ayaw niya na mapahamak. In public, mga kapatid ko, dahil ito yung sulat ni Pablo, ayaw ni Pablo, mga kapatid ko, na yung babae, mga kapatid ko ay mangunguna sa mga lalaki. I do not permit a woman, sabi ni Pablo. Especially, mga kapatid ko, to teach. No? Sabi niya, hindi pwede yung mga babae na magturo. I do not permit. Kaya sa atin, mga kapatid ko, no, salamat sa church na ating napuntahan. Hindi tayo rito, mga kapatid ko, na nagpapatayo ng babae para pangaralan tayo. Tama ba, Pas? No. Hindi tayo nagpapatayo. Hindi lang dahil yun yung ating doktrina, hindi. Kundi ito'y galing sa Bible. No. Hindi pinahintulutan ni Pablo na mangaral o manguna yung mga babae in time of Ephesus, mga kapatid ko. Ayaw niya na yung mga babae mangangaral in public, mga kapatid ko, pinangungunahan yung mga lalaki. No? Sabi niya, learn with all subjection, not as serving authority or to be an autocrat. Alam mo ba yung autocrat, mga kapatid ko? No? Hinanap ko, ano ba itong ibig sabihin ng autocrat na to? Autocrat ba to? No? Ayaw niya, dictator. Maraming ganyan kasi, no? Pag maganda yung kalagayan, matalino, marunong, no? Hindi nadaig niya. Gusto niya, hindi siya padadaig sa mga lalaki. No? Nagiging dictator siya, mga kapatid ko. Gusto niya siya yung pinaka-authority doon. No? Pero, pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa salita ng Diyos, hindi nais ng Diyos na sirain yung pattern, no? Para maging maayos, mga kapatid ko. Yung tinatawag na pagsasama ng isang pamilya sa loob ng church, mga kapatid, no? Nandoon, mga kapatid ko, yung tinatawag na pattern ng Lord na ang mga babae, they will learn with all subjection. Kasi pag ginagawa niya ito, mga kapatid ko, ino-honor niya yung kanyang asawa, ino-honor niya yung tatay ng tahanan, yung mga anak, ganun din. Susunod din sila sa kanilang nanay. Pero kung nanay masiga pa sa tatay, yung mga anak, susigurado yan, siga din paglaki. No? Pero pag nandun yung with all subjection, the learn, di ko sinasabi sa mga babae ito, mga kapatid ko, na gayahin nyo to. Pero ito ang gusto ng Diyos. Amen. No. Learn with all subjection. Hindi ko sinasabi to, pero sinasabi ni Pablo, they are forcing, mga kapatid ko, na ganito dapat yung mangyari sa loob ng church. No? Pakalaga kasi, mga kapatid ko, no, pagka ganun yung bagay na nangyayari sa loob ng gawain, sa loob ng tahanan, mga kapatid. Nadikit lang tayo ng gusto rito, mga kapatid. Praise God. No? Kasi daan, hindi naman pwede natin laktawan ito, mga kapatid. Siguro matatapos na tayo. Listen as the Lord says.
Hindi natin ito ginagawa dahil gusto naming mga lalaki kami yung nasa taas, no? But this is the reason why we are doing this, because of the law. If we disagree na ganito dapat ang mangyari, we disobey God's law. Kung hindi natin gagawin ang bagay na to, mga kapatid, we disagree, we transgress, mga kapatid ko, or we have transgression of the law. Not the law of man, but the law of God. No. Kundi binabali natin yung tinatawag na kautusan at kagustuhan ng Diyos. Kasi kung sa kakayanan mo, kung sa katingin mo, mas okay ka kung ikaw mamuno, no? O ikaw yung magiging tatay sa tahanan, no? Ni babae ka naman, mga kapatid ko, na tingin mo mas marunong ka, mas matalino ka, no? Sinisira mo yung tinatawag na pattern ng Diyos. Yung tinatawag na plano ng Diyos, mga kapatid. Sinisira mo yung batas ng Diyos, mga kapatid ko. No? He is the image of God's glory, but a woman is the glory of man. Yung mga lalaki pala, mga kapatid ko, ito yung tinatawag na glory of God. Pero yung mga babae naman, mga kapatid ko, is a glory of man. No? Kaya nga kayo mga kapatid, hindi pwedeng wala ang babae, no? Sa mga lalaki. Kasi kayo yung pinaka-aming kaluwalhatian, no? Kayo yung aming tinatawag na in time of comfort, no? Dapat nandyan yung mga babae. Kaya nga nilikha ng Diyos yung makita niya na malungkot yung lalaki, walang mag-comfort. Ginawa niya si Eva, mga kapatid ko, to comfort in the time of alone, mga kapatid ko, sa pag-iisa. Pero yung mga lalaki, ginawa ng Diyos, buti nga kamo nalungkot tayo. Kung di pala tayo nalungkot, walang babae. Kapatid na. Joke lang, mga kapatid ko. No? Yun yung nangyari, mga kapatid ko, no? Creation. No? Nakita niya, malungkot talaga, siguro. Sabi ko, naman itong nilikha ko na ito, napakalungkot naman. Ginawa niya si Eva, no? Para sa lalaki. Yung, for man did not come from woman, but woman from man. No? Yan yung pattern ng Diyos, no? Ginawa ng Diyos. Kayong mga babae, galing lang sa lalaki, mga kapatid ko. Neither was man created for a woman, but a woman for a man. 13-14, Adam was not deceived. It was the woman who was deceived and become a sinner. Okay. Paulit-ulit tayo rito, mga kapatid. A reason of the precept. Yung lahat ng ating binasa, mga kapatid ko, the perception of all these things, mga kapatid ko, ay God wants the original order of creation. Gusto niya mangyari yung gano'n. Yung muli, mga kapatid ko, kaya binabalik ni Pablo, inutos ni Pablo, sinulatan niya, mga kapatid. Gusto niya maibalik muli, mga kapatid ko, yung the original pattern or the original decree of God, mga kapatid ko. No? The head is always God. No? At after doon, mga kapatid ko, ang ating Panginoong Kristo is the body, but the head of Christ, mga kapatid ko. And the body is, mga kapatid ko, yung church. Ganyan din sa family, mga kapatid ko. The head is the father and mother, and after the children, mga kapatid ko. No? Yun yung pattern, yun yung gusto, mga kapatid ko. Yan. 1 Corinthians, Adam the first before Eve, who was created for him. Praise God. Tapos na tayo. Yumabayat ako. Sin is a transgression of the law. Yan. Yung kasalanan, mga kapatid ko, kaya nga hindi natin pwedeng baliin because mga kapatid ko, lawbreaker. Magiging lawbreaker tayo, mga kapatid ko, if we not abide, mga kapatid ko, the pattern or the decree of our Lord Jesus Christ, mga kapatid ko. Yan, being deceived, the oldest manuscript having seduced by deceit. Ibig sabihin, no? Nadaya, mga kapatid ko, yung deceive sa pamagitan ito ng tinatawag na pagdaya, mga kapatid ko, no?
Yan, last na tayo mga kapatid. A woman will be saved through childbearing if we continue faith. Hebrews chapter 11 verse 1 to 1, 11:1. Romans chapter 10 verse 17. No? Love, holiness, faith, propriety, mga kapatid ko. No? Alam niyo yung faith, yung ating pinag-aralan, gustong ibalik ito mga kapatid ko. Yung mga babae on that time, kaya pala mga kapatid ko, inutos ni Pablo, isang mahalagang bagay for the summary. In the first century of King Nero, yung mga babae that time, 14 years old pa lang, mga kapatid ko ay nabubuntis na. Because of that time, mga kapatid ko, matindi yung rape na nangyayari. Kaya inutos din ni Pablo na yung mga babae dapat hindi na magsusuot ng mga ganung mga bagay. No, na parang inaakit nila yung mga lalaki. Kaya on that time, 14 years old pa lang mga kapatid ko, in the first century mga kapatid ko, marami ng babae yung nabubuntis na rape sila mga kapatid ko. Kaya sinabi rito, but a woman will be saved through childbearing if they continue. Kahit na ganun yung nangyari sa kanila, if they continue, hindi sila magpapakamatay, hindi nila ipalalaglag yung mga bata. If they continue, mga kapatid ko, maraming namamatay kasi on that time, mga kapatid ko, hindi pa uso ang medicine. Maraming namamatay, natural birth lang, mga kapatid ko, ang nangyayari, kaya marami yung namamatay sa kanila. No? Kaya yung that time, sabi ni Pablo, if they continue in faith, mapangangalagaan sila. Dahil sa pananampalataya, manganganak sila sa pamagitan ng kanilang pagpaanak sa kanilang mga anak, mga kapatid ko ba yan? Sa pamagitan ng pagluwal ng bata, mga kapatid ko, ay may ingatan sila. If they continue in faith, hindi sila mawawala sa pananampalataya, hindi sila mawawala sa pag-ibig, in love, no? And in holiness, mga kapatid ko. Pagka ganun ang kanilang mga ginagawa, mga kapatid, maliligtas sila sa pagluwal ng kanilang mga anak. Kaya nung pinag-alak, ba't ganito to sinabi? Bakit? A woman will be saved through childbearing. Yung pala in that time, the history, mga kapatid ko, 14 years old pa lang, buntis na. At in that time, walang medicine. Kaya in that time, marami pala yung namamatay. Marami yung mga nahuhulog sa pananampalataya. No? Hirap lang mga kapatid ko, no? Hirap siguro mga kapatid. God's decree of creation, the original order of creation. Dito matubot, conclusion na tayo. No? Una sa lahat, mga kapatid ko, tayo tayong lahat mga kapatid. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 16, in everything you do, isa sa pinaka-napakahalagang bagay. Maaaring nakaligtaan mo ang ibang bagay, nawala mo ang lahat ng bagay, but one thing na napaka-importante, in everything, sa lahat ng bagay, sa lahat mong gagawin, sabi ng Lord, ni David, put God first. Unahin natin ang Diyos. Ang sabi doon, and He will direct you and crown you effort into success. Yan, lahat mong gagawin pag inuuna mo ang Diyos. No? Lahat ng gagawin mo, God will do something, no? Sa lahat mong trabaho, sa lahat ng galaw ng kamay mo, sa lahat mong pagpaplano, sa lahat mong iniisip, pag lagi ang Diyos ang inuuna natin. Minsan nakalimutan na kasi natin to eh. Minsan mas inuuna natin yung ibang bagay. Minsan mas inuuna natin mga kapatid yung ating mga sarili. Minsan mas inuuna pa natin mga kapatid ko, nakala natin yun ang mas mahalaga. Nakalimutan natin ang isang bagay na dapat pala. Sabi ni David, sa lahat mong gagawin, unahin mo ang Diyos. At siya yung magtuturo sa'yo. Siya yung gagawa, siya yung magpaplano, siya ang kikilos sa'yo.
And He will crown you effort. He will crown our effort. Lahat ng yung ating pagpapagal, mga kapatid ko. Ito ay uunahan ng Diyos. Pagugulat ka. Lahat ng plano mo, lahat ng ginawa mo, lahat ng pagsisikap mo, lahat ng pagpapagal mo, mga kapatid ko, lahat yan magiging maayos. Lahat yan magiging maganda. Lahat yan magiging, mga kapatid ko, parang bagang very smooth. Sasabihin mo na, very smooth. Sino gusto ng Lord? Pare mo nakalimutan mo maraming bagay, huwag mo lang kalimutan ng isang napakalaga. Dapat inuuna lagi ang Lord, mga kapatid ko. Praise the Lord. Let us bow. Lord Jesus, maraming salamat po sa kabutihan mo. Purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. Kaya mga puso namin, Panginoon. Marapatin mo, Panginoon. Hallelujah. Tulatiin ka. Ito po aming dalangin.